Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ating 8 p.m. na devotion. At ako po muli si Iman. Ako po ang naatasang mag-speak para sa gabing ito. At ang title po ng ating magiging topic is mula rin sa sa paksa na i-share ko po ngayong gabi. Ang title po nito ay Can These Dry Bones Live? Galing po sa Ezekiel 37 verses 1 to 14. So, ayan. Alam niyo po kapatid, minsan po may mga bagay na, alam mo, dati namang buhay na buhay sa atin. Pero habang tumatagal po, parang nagiging dry siya, alam mo yun, nanlalamig tayo. Dati excited tayong mag-pray, excited tayong mag-worship, excited tayong mag-serve. Pero may mga panahon po na parang, alam mo yun, ginagawa na lang natin kasi nasanay tayo. O kaya naman, ginagawa lang natin kasi responsibility natin yun eh. Minsan tayo lang kasi yung naka-assign, mga ganyan. Alam mo yung nandito pa rin naman tayo. Umaattend pa rin tayo, kumakanta pa rin tayo, at nagsuserve pa rin tayo. Pero alam mo yung deep inside kapatid, parang may parte sa atin na natutuyo na. At dito po natin makikita ang isang napakamagandang picture ng revival sa Ezekiel 37. Ito po ay ang vision ni Ezekiel tungkol sa isang valley of dry bones. Pero bago po natin ito pag-usapan, mag-pray po muna tayo. And hallelujah, Father God, we worship you, O God. We praise you, we glorify your name, Father. Father, at kami po lumalapit sa inyo, Lord. Salamat po sa pagkakataong ito na magkakaroon po kami ulit ng sama-sama pong pagsasalo, Lord God, ng inyong mga salita, Lord. Dalangin po namin, Lord, na ako po bilang mag-share ng inyong salita, ni-review ko po, Lord God, lahat ng boses na hindi nagmumula sa inyo, Lord God. Ang boses lamang na marinig ng mga makikinig dito ay inyong boses lamang, Father. Ang aking po mga sariling ideas, Lord God, mga sarili kong knowledge, Lord God, ay pinapawalan ko po ng kapangyarihan, Lord God. Ang tanging wisdom lang nanggagaling sa inyo, Lord. Ang aking pong pinapahintulutan na maghari sa oras na ito, Lord God. Father, mangusap ka sa amin, Lord God, at ang bawat aming pagkasaluang salita ay itanim niyo, Lord God, sa aming mga puso, Lord God. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Maraming salamat, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, magbuklat po tayo sa Ezekiel 37 verses 1 to 14 po. So, ito. Basahin po natin. So, verse 1. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabi niya, mag-prophesy siya sa mga kalansay nito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin niyo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinapasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mambubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Nagpahayag nga ako. Nagprophesy nga siya. Ginawa niyang utos ni Lord. Tulad ng utos sa akin. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Na ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinapasabi ko, hangin, hingan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. At ayun, isa na naman po siya, pinag-prophesy na naman siya ni Lord sa hangin naman po. Ayan. Verse 10, nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Amen. Ito po ay isang napakagandang picture ng revival
sa Bible. So ano po bang sinasabi nito? Ano po? May mga bagay na, sabi po dito, may mga bagay na mukhang wala ng pag-asa. Amen. Pero sa Diyos natin, hindi. And dito po sa Ezekiel 37, verses 1 to 2, dinala ng Diyos si Ezekiel sa isang lambak na punong-puno ng mga buto, at hindi lang basta mga buto po. Ito po yung mga tuyong-tuyong buto na kumbaga, mga matagal lang mga patay yun, mga wala nang laman, wala nang litid, talagang tuyo na sila. And ayun. Ibig sabihin po, matagal na nga ang patay, at siguro may mga bagay din, alam niyo ba kapatid, siguro may mga bagay din sa atin na parang ganito. Yung parang, ito po yung binivisualize natin sa mga dry bones na ito. Kunyari po, meron po tayo, may mga prayer life na dati nating pinapahalagan, pero ngayon parang bihira na tayo mag-pray. Yung isa po yan sa mga dry bones na posibleng kinakaharap ng ilan po sa mga atin. Isa pa, may mga passion tayo dati para sa Diyos, pero ngayon parang, alam mo yun, ginagawa na lang natin yung ministry natin dahil kailangan. Naniniwala man po ako, hindi po ito ang case sa atin lahat. Amen. Pero alam niyo po, may mga season talaga na nangyayari ito para sa atin. Ako po mismo, honestly, nangyayari po sa akin ito, sa akin pong pag-ministry. May mga panahon na dati naman ako, sobrang saya ko kapag naglilingkod ako, pero alam niyo, dumating yung panahon na even yung pagtataas ng kamay naging sobrang hirap para sa akin. Amen. Yun po ay isa sa mga naging dry bones ko sa panahon na yun. Ayan. Isa pa, may mga pangarap, relationships, or faith na parang unti-unti nang natutuyo. Pero kapatid, alam mo, ang magandang bagay dito, dinala ng Diyos si Ezekiel sa lugar na mukhang wala ng pag-asa. Alam mo, minsan hinahayaan tayo ng Diyos na makita natin yung mga tuyong bahagi ng buhay natin. Amen. Not to shame us, but so He can show us what He can do. Amen po. So, pangalawa, ang tanong dito sa kalagay dito, ang tanong, mabubuhay pa ang mga butong ito? Mabubuhay pa ba ang mga butong ito? Ayan, tinanong siya ni Ezekiel. Yun nga po yung title natin ngayon, no? Can these dry bones live? Ayan, sabi po dito, anak ng tao, mabubuhay pa kaya ang mga butong ito? Ayan. Kung tayo po siguro ang tatanungin nun, baka ang sagot natin, Lord, parang imposible na. Tuyo na yung buto wala nang, di na siya, alam mo yun, kapag nga nakita tayo ng wala nang pulso, wala na talaga, patay na. Pero ayun, dry bones yun. Pero ang sabi ni Ezekiel doon, ang sabi niya, Panginoong Diyos, ikaw lamang ang nakakaalam. Sinabi niya kay Yahweh. Sabi pa nga sa English, napakaganda. Sinabi niya, sovereign God, siya lang daw ang nakakaalam. So, hindi niya alam kung paano, hindi niya alam kung kailan, pero alam niya kung sino ang may kakayahang bumuhay sa mga tuyong ito. Amen? Sa mga tuyong buto. Minsan po, ayun din yung kailangan nating matutunan. Minsan, hindi natin kailangan malaman lahat ng sagot. Amen? Hindi natin kailangan malaman kung paano gagawin ng Diyos yung isang bagay, yung isang prayer, kung paano tayo revive ng Diyos. Amen? Minsan, sapat nang sabihin natin na Lord, hindi ko alam kung paano, pero alam kong kaya mo. Amen. Napakaganda po ng pinapakita ng verse na yun sa Ezekiel. Pangatlo, sabi po dito, nagsisimula ang revival sa salita ng Diyos. Amen. Nasabi niya kay Ezekiel, prophesy to these dry bones. Yun po yung, kasi sa English ko po siya binasa, pero ayun. Yan, sinabi ng Diyos kay Ezekiel na magsalita sa mga tuyong buto, at nang magsalita siya ayon sa utos ng Diyos, nung nag-prophesy siya ayon sa sinabi ni Lord, nagkaroon nga ng mga litid, yung mga laman, at nabuo po yung mga katawan nung tuyong buto, nung valley of the dry bones. Amen. Wala po talagang imposible sa ating Diyos. And makikita po natin dito na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbigay ng buhay. May kapangyarihang magbigay ng great revival. Amen. Sabi po sa Hebrews 4:12, and sabi nga dito, kapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen.
Kaya kung gusto natin ng revival, kailangan nating bumalik sa Word of God. Amen. Dun pa rin po tayo babalik sa Word of God. Hindi lang po sa emotions, hindi lang sa hype. Alam niyo po, aminado po ako bilang kabataan, minsan, alam mo yun, katulad ng pagka may camp, may mga events, sobrang hype na hype tayo eh. Sobrang nadadala tayo ng emotions natin. Pero, hindi po kasi yun yung revival na nanggagaling sa Diyos eh. Yung temporary lang, yung out of emotions lang and hype. Yung revival po na nanggagaling sa Diyos, hindi po siya temporary. Ito po ay nagbabago rin ng buhay natin. Amen. Nagkakaroon siya ng epekto sa atin. Sabi nga dito, kailangan natin ng salita ng Diyos. Kasi minsan, pwede tayo ma-excite sa isang service, pero pagkatapos ng ilang araw, parang wala na, tapos na. Hindi po ganun ang revival na nanggagaling sa Diyos. Amen. Pero ayan, kapag salita ng Diyos ang talagang nagbago sa atin, hindi lang tayo temporarily excited. Talagang may nagbabago sa buhay natin. Amen. Yung revival na nanggagaling sa Diyos, kaya nitong baguhin yung dry bones na nasa buhay natin. Sabi po dito, hindi sapat na buo ka lang, kailangan mo rin ng buhay. Sa Ezekiel 37 verse 8, nabuo na po yung mga katawan, ayan, nakatayo na rin po sila, may mga buto na, may mga laman na, may balat na, pero may kulang pa rin, wala po silang buhay. Minsan po ganun tayo, amen. Maaring maayos ang lahat sa labas natin, maayos ang ating appearance, maayos ang ating pag-worship, pero alam niyo po, ayun, umaatong tayo ng church, kumakanta tayo, nag-serve tayo, nakikita tayo ng mga tao, pero ang tanong po dun, may buhay pa ba sa loob natin? Amen. Kaya sinabi po ng Diyos sa verse 9, humingi ka sa mga bangkay na ito upang sila'y mabuhay. Inutusan niya rin po si Ezekiel na mag-prophesy ng life sa mga buto, sa mga bangkay na yon. Yan, nakalagay po. Ang revival po, ang revival ay hindi lang tungkol sa pagiging busy sa church. Amen. Hindi lang po siya tungkol sa pagiging active natin sa church. Ang revival ay kapag, alam niyo, muling binigyan ng Diyos ng buhay ang mga taong natutuyo na. Amen. Kapag bumalik ang hunger natin sa presence ng Diyos. Kapag bumalik yung desire nating manalangin, kapag bumalik yung passion nating maglingkod, kapag bumalik ang puso nating mapagmahal sa Diyos. Amen. Alam niyo, may verse po sa Bible na sobrang touch ako. Sa Revelation po yun, ang sabi po dun. Ito po yung message ni Lord sa isang church dun. Nakalimutan ko ng church. Pero ang sabi niya, you have forsaken your first love. So, yung dating pagmamahal po na meron pa nga pong translation doon na sobrang nakakaiyak. Kung sabi doon, hindi mo na ako mahal katulad ng dati. Ayun po. Wow. So going back po, sabi dito, ang revival ay hindi natatapos sa pagkakaroon ng buhay. Kailangan din nating tumayo. Amen. Sa Ezekiel 37 verse 10, nang magkaroon sila ng buhay, tumayo sila bilang isang malaking hukbo. Hindi po sila nanatiling nakahiga. At ito po yung pinaka-importanting part ng revival. Amen. Hindi lang tayo binubuhay niya ng Diyos para maramdaman natin yung presence niya. Binubuhay niya tayo para tumayo po tayo. Tumayo tayo sa faith, tumayo tayo sa calling natin, tumayo tayo sa ministry, at tumayo tayo para gamitin ng Diyos. Yan, ang revival po hindi lang siya, Lord, revive me, ganyan. Lord, tulungan niyo po akong mag-revive. Kundi po, Lord, revive me and then use me. Amen. Yun po dapat ang ating aim. Kapag po tayo ay nag-pray for revival, hindi lang po natin gusto na ma-revive tayo. Gusto rin po natin na magamit tayo ng Diyos. Amen. Ito po, may sinulat po ako dito. What does great revival look like? Sabi po dito, number 1, revival is when God brings life back to what has become dry. Amen. Yung mga sinasabi po dito na what has become dry, yung mga dry bones po ng atin, it can be your ministry, it can be your prayer life, it can be your relationship with God. Lahat po yan, pwede po yan maging dry bones. And
Ayun po, sabi po dito, revival is when God brings life back to what has become dry. So, number 2, revival starts when we return to God. Amen. May mga tao po na humihingi po ng revival, pero alam mo yun, hindi sila nagsisik ng Word of God, hindi sila bumabalik sa salita ng Diyos. So nasa number 3 naman po, revival needs the Holy Spirit. Ayan. Hindi natin kayang buhayin ang ating mga sarili. Amen. Kailangan natin ng hininga ng Diyos. Kailangan natin ng, kaya nga po pinag-prophesy niya si Ezekiel para sa hininga. Amen. And number 4, pinaka-importante po, revival leads to action. Hindi po tayo binubuhay ng Diyos para manatili lang kung nasan tayo. Amen po. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan para maging witnesses niya. Amen. So, paano po natin i-apply yung naging pinag-usapan natin sa gabing ito? Pwede, itanong po natin sa ating mga sarili. Sa oras na ito, ano ba yung mga dry bones na kinakaharap natin? Again, it can be your ministry po. It can be your prayer life, your relationship with God, your passion for God, your faith, your desire to serve. Ayan po. Isa po yun sa mga dry bones na pwedeng kinakaharap natin ngayon. Pwede po ngayon lumapit tayo kay Lord. Hingin po natin, ipag-pray po natin kung ano yung mga dry bones na pwedeng kinakaharap natin ngayon. Kasi kapatid, alam mo, we pray for a great revival for the Philippines. We pray for a great revival for Malabon, for our generation, for the young people. Pero kapatid, ang revival, ipanalangin po natin na magsimula muna sa atin. Kasi before po ito dumaloy sa ating church, before po ito dumaloy sa ating simbahan, before po ito dumaloy sa young people, sa ating generation, magsisimula po ito sa atin. Amen. So ngayon po, sa ating pagtatapos, ipanalangin po natin, tanong po natin sa ating mga sarili, ano nga ba yung mga dry bones na kinakaharap natin ngayon? And let us prophesy and breathe life into it. Amen. Mag-prophesy po tayo na sabi po ni Ezekiel, can these dry bones live? At ang pinatunayan ng Diyos, yes, kaya mabuhay ng mga dry bones na yun. But we have to prophesy. Amen. We have to breathe life into it. Amen. And gawin po natin kung ano ang inutos ng Diyos. Gawin po natin kung ano ang ginawa ni Ezekiel sa ito pong pinapag-usapan natin. So let us pray po. Habang nagbubulay-bulay po tayo, habang pinag-isipan po natin ng ating pong posibleng mga dry bones na kinakaharap natin ngayon, let us pray. Yes, hallelujah, Father, we worship you, Lord, we glorify you. Father, lumalapit po kami sa inyong harapan, Lord God, sa mga oras na ito, O God, at humingi po kami ng kapatawaran, Lord God, sa anuman pong aming mga pagkukulang, Lord God. Father, lumalapit po kami sa inyo ng merong tapat na puso, O God. May mga parte po ng aming mga buhay, Lord, na naniniwala kami, Lord, na kailangan ng revival, O God. May mga parte ng buhay namin, Father, na masasabi naming tuyo, Lord God, masasabi naming dry, Lord God. And right now, Lord God, we prophesy, Lord God, sa mga tuyong buto na ito, Lord God. We are prophesying, Lord God, sa mga buhay, sa mga walang buhay na parte na amin, Lord God. Lord, sa oras na ito, Lord God, pinapanalangin namin, Lord God, a great revival, Lord God. A great revival for each of everyone na Pastor God. Mula sa aming puso, Lord God, hanggang sa simbahan, Lord God, sa young people, Lord God, sa bansa, Father, Lord God, ang inyo pong revival, Lord God, ay aming maranasan, Lord God, sa oras na ito, Lord God. Lord, come awaken your people, Lord God. Come awaken your church, Father God. Come awaken the Philippines, Lord God. Come awaken the young people, Lord God. Lord, napakarami namin pagkukulang, Lord God. Napakarami po namin mga parte, Lord God, na nangangailangan ng revival na nanggagaling sa inyo, Lord God. And God, right now, we ask for your forgiveness, Lord God. Nasabi niyo sa inyong salita, Lord God, kapag po kami, Lord God, inamin namin ang iyong pagkakasala, Lord God, kami lumapit sa inyo, Lord God. Tinalikuran namin ang iyong mga pagkakasala, Lord God. Pagagalingin niyo ang bayan namin, Lord God. At ngayon, Lord God, nananalangin po kami, Lord God, na upang maranasan namin ang inyong revival, Lord God. Tinatalikuran po namin ang amin po mga pagkakasala at inaamin po namin ito, Lord God. At nanunumbalik po kami sa inyong harapan, Father. Lord, kami ay naging
maraming pagkukulang, kami po yung nagkasala, Lord. And God, right now, Lord God, we ask for your forgiveness, Lord God, and we ask for the great revival, Lord God. We ask for the rushing wind, Lord God. We ask for the fire and wind, Lord God, na come and do it again, Lord God. Come and bring us back to life, oh God. Come and awaken us, Lord God. Awaken what has been without life in our lives, Lord God. Lord, nananalangin po kami, Lord. Kailangan po namin, Lord, ng inyo pong revival, Lord God, sa bawat parte ng aming mga buhay, Lord God, sa aming bansa, Lord. Nananalangin po kami, Lord, patuloy, Lord God, ang inyong pag-revive, Lord God, sa aming gobyerno, Lord God, sa amin pong sa bawat sektor po, Lord God, ng gobyerno, Lord. Kayo po ang makita, kayo po ang kumilos, Lord God. Kayo po ang mag-revive, Lord God. Masyado ng sakim, masyado na, Lord God, ang gobyerno namin, Lord God. Masyado na pong maraming nangyayari, maraming katiwalian, Lord God. And God, what we need right now is your revival for our nation, Lord God. Revival for our government, oh God. Revival for every sectors, Lord God, ng aming gobyerno, Lord God. Gayon din, Lord God, sa aming simbahan, Lord. Naniniwala kami, Lord God, bagamat kayo po ay nakikita namin ang inyong pagkilos sa aming mga simbahan, Lord God. But God, meron pa rin pong mga parte, Lord, ng aming pong simbahan na kailangan ng revival, Lord God. Sa board of council, Lord God, sa mga leaders, Lord God. Kayo po, Lord, ang magbigay ng wisdom sa kanila, Lord God. Kung ano man po ang dry bones na kinakaharap nila, Lord. Lord, kayo ang mag-revive dito, Lord God. We pray and we seek for your great revival, oh God. And God, sa bawat ministries, Lord God, na amin pong ginagampanan, Lord God. Revival, oh God. Sa creative team, praise and worship team, oh God. Sunday school, kababaihan, kalalakihan, usher, Lord God. Sa mga intercessors, Lord God. Sa aming D5, oh God. Revival po ang kailangan namin, Lord God. And God, we are very thankful, Lord God, dahil nararanasan namin, Lord God, nararamdaman at natatamasa namin, Lord God, paunti-unti, Lord God, ang inyong revival, Lord God, sa aming D5, Lord. Nararanasan na namin ang inyong pagkilos, Lord God. Nakikita na namin ang inyo pong tinatrabaho noon pa man sa aming pong D5, Lord God. Ngayon pa lamang, Lord, nararanasan namin ang inyong pagkilos, Lord God. I pray, Lord God, that sa bawat sulok ng church, Lord God, revival, Lord God, sa bawat nanlalamig, Lord God, na burn out, Lord God, sa aming simbahan, Lord. Naniniwala ako, Lord God, that the great revival is coming, oh God. So, tulad ng sinabi ni Ezekiel, can these dry bones live, oh God? Can these dry bones live? Yan po ang tanong nyo kay Ezekiel. And totoo po, kayo lang po ang nakakaalam, kayo lang po ang may alam at kung paano nyo gagawin ang mga ito, Lord God. And naniniwala po kami, Lord, ang mga dry bones namin, Lord God, it can be our ministry, Lord. It can be our prayer life, Lord. We speak life into it, Lord God. We speak life into our ministries, Lord God. We speak life, Lord, sa amin pong mga D5. We speak life sa amin pong mga nililid na ministries, Lord God. We speak life into our churches, Lord God. Sa CLF Batangas, yung dalawang churches po namin doon. CLF Umboy, CLF Perez, Nabotas, and the Mother Church, Lord God. Sa CLF Malabon, Valenzuela, CLF Valenzuela, Lord God. We speak revival for every churches, Lord God, na amin pong hawak, Lord God, for every satellite churches, Lord God, and for your people, oh God. Come awaken your church, Lord God. Come awaken your people. Come awaken your nation, Lord God. Come awaken every family for Jesus, oh God. Lord, we speak revival. Then, again, Lord God, sa amin pong mga pamilya, Lord God, sa mga ilo ng tahanan, sa mga haligi ng tahanan, Lord God. Pwede pong ang drive mo sila, Lord God, ay ang kailang role bilang magulang, bilang anak, Lord God. Lord, we speak revival, Lord God, para dito, Lord God. Nang sa ganun, Lord God, kami po mismo, Lord God, sa aming mga pamilya, Lord, ito po ang unang aming ministry, Lord God. Naniniwala po kami, Lord God, that you will bring life, Lord God, sa mga ito, Lord God. You will bring back life, Lord God, sa mga bawat pamilya, bawat churches, bawat bansa, Lord God. Lalo na't kayo po ipaparating na, Lord God. Sabi niyo sa inyong salita, Lord, kapag kami ay maligamgam, isusukan niyo po kami, Lord God. Kaya, Lord, right now, Lord God, we speak revival. We seek revival, oh God, na nanggagaling sa inyo. In Jesus' name, oh God, in Jesus' name. And God,
Ngayon lamang po, Lord God, we pray that come awaken, oh God, your people. Come awaken the young generations, oh God. Bring revival to our government, to our nation, to our family, oh God. And we speak life into every part of your church, Lord God. Sabi niyo po, ang church, Lord God, ay hindi po ang gusali, kundi ang mga taong naririto, Lord God. Lord God, right now, Lord, naririnig na namin, Lord God, ang tunog ng mga butong nagkakakabit-kabit, Lord God. Naririnig na namin ang mga laman na nagkakabit-kabit, Lord God. Dahil dahil na nalalaman na po namin, naririnig na po namin ang great revival na nagagaling sa inyo, Jesus. We thank you, Lord. We glorify your name, Father God. At sa oras na ito, Lord, kayo po maparangalan, Lord God. Kayo po ang makita, Lord God. In Jesus' name we pray, O God. Amen and amen. So yun, magandang gabi po sa ating uli. Ako po ulit si Iman. At ayun po, ito po ang 8 p.m. Devotion natin. God bless po sa ating lahat kung nasan po man tayo sa ang mga parte tayo ng mundo. Alam niyo po, nung nagkaroon po kami ng workers meeting, nakita po namin yung mga nare-reach po ng ating pong page, ng ating pong Facebook page. At alam niyo po, napakaraming bansa pala, napakaraming tao pala ang nare-reach nito, and I'm so ako po ay sobrang honored na mapabilang dito. Yun lamang po. Sana po naniniwala po ako na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa ating pong dahil po sa ating Diyos. Yun lamang po. God bless po. Thank you po.